Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Maulang umaga po sa inyong lahat mga kasama. Sa ngalan po ng aking partner Jojo Armenta mula po sa BZYF. Kasama ninyo mula po sa RMN DZXL 558 Manila, Radyo Man, Jenny Pahilanga. Ang Kwentong Bayani po hatid sa inyo ng RMN at ng BZYF. At ngayon po ay September 23, halos na sa pangatlong Sabado po sa buwan ng Setyembre. At bahagi pa rin ang ating mga pinag-uusapan po sa umagang ito sa Kwentong Bayani for this whole month of September po ay ang social responsibility po. At nung nakaraang Sabado po ay dalawa ang aming naging panauhin ni partner Jojo at naging makabuluhan talaga at maganda yung aming mga kumbaga italastasan at ibinahagi sa inyo sa programang ito. So habang kayo po yung mga nasa bahay ninyo at habang medyo maulan po ang ating umaga, ayan, masarap magkape sa mga kagigising pa lang at walang pasok ngayong umaga. Samahan niyo po ang Kwentong Bayani hanggang alas 11. Paki-like and share na po sa aming mga social media accounts sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, TikTok. Paki-like and share niyo po, paki-follow niyo na po kami. Type niyo lang DZXL News. Paki-like and share niyo na po ang programang ito, Kwentong Bayani. Live po kami dyan, ha? At sa oras nating 10:11, isa na naman pong panauhin ang ating magiging bahagi sa programang ito at malalaman natin kung ano nga bang kanyang kwentong bayani. Kasama na po natin live via Zoom, ipakikilala ko po sa inyo. Siya po ay Marketing Director and creatively po siya ay naminuno sa marketing. Siya po ang nangunguna o namiminuno po sa marketing and promotion strategy po of the entirely Project Smiles campaigns. Mukhang pangingitiin talaga tayo na ating panauhin ngayon dahil from the Smiles campaign. Ayan. At siya rin po ay marketing lead ng Hapag Kapwa. Maganda ito Siya na magpapakilala sa ating sarili. Introduction pa lang po natin. Kasama natin live via Zoom sa umagang ito si Miss Ali Shay Camacho. Hi, Ali Shay. Good morning. Si Radyo Man, Jenny. Good morning po sa inyong lahat. Ano bang maganda itawag ko sa'yo? Shay, Ali, ano ba? Ali na lang po. Ali, ayan. Ali, good morning. At mas maganda siguro, mas ipakilala mo pa sa amin, Ali, ang iyong sarili at ang iyong organisasyon. Pakibahagi sa amin yan sa programa nating Kwentong Bayani. Thank you so much po for that. And representative po ako ng Project Smile, with SMILE meaning simple but meaningful acts intended to leave a lasting effect. So, kaya capitalize po yung SMILE. So, we are a multi-awarded youth-led and non-profit organization that aims to uplift the lives of neglected and underprivileged Filipinos, one act of kindness at a time. So, at that po, ang mission po talaga namin is that we want to be the place where the youth, just like all of us in the organization, can be empowered to make a change. So kasama po talaga nila kami. We encourage them to participate in nation-building activities that aim to give back to our fellow Filipinos, especially through conducting an array of community engagement events and impact initiatives that we build from the ground up together po. So we could say, Ali, na smile lang. Tama? Smile? Tama ba? Project Smile po. Project Smile, ayun. At ikaw ang pinaka-marketing dyan, manager. Tama ako, no, Ali? Yes Project po, yes. Smile. So from the word itself, smile, Project Smile, although pinaliwanag mo sa amin, but we want to know more, anong pinaka-advokasya ninyo at pinaka-mission ng Project Smile? Ever since po kasi it's been 5 years since Project Smile was created. Mm-mm. And po talagang nag-launch po sa our organization na ito is yung kagustuhan po namin na as the youth, lalo na today, na makapagbigay po kami ng change, especially sa mga ongoing campaigns din po namin right now para naman po ma-alleviate yung mga fellow Filipinos po natin na talagang nangangailangan o kinakapos sa buhay. So yun po.
Project Smile. Bakit tinawag itong Project Smile and how did you come up into this organization, youth organization, Ali? And you yourself, paano ka na-involved dito, Ali? Ito pong organization na ito, wala po yung founder namin at the moment. She is overseas. Pero it was founded by Ate Sam Tamayo. Okay. And incredibly respectable individual po talaga. I look up to her so much. And she started all of this through the initiative of creating the first PW-friendly tricycle in the Philippines po. Okay. Nasaan siya? Nasa ibang bansa, tama? Yes po, nag-aaral po siya ngayon sa Chevening as a scholar. So, hi Ate Sam, if you're watching this. At ikaw ay naging bahagi nito, Ali, ng Project Smile because? It was a time po kasi na, kumbaga, it was COVID and baga maraming tension sa ating lipunan and I was wondering if I could do something about it. Kasi online setting po and parang mahirap. Pero Project Smile gave me the parang courage to pursue something na, okay, kaya pala natin to ng kahit online lang. Kasi they were operating online. So, ayun po. Okay. Ano ang mga programs natin na pinagkakaabalahan natin at naka-focus ang Project Smile since the pandemic time and up to now, Ali? Actually, it's a little lengthy po kasi at the moment, meron pong 3 ongoing na campaigns ang Project Smile. Bale, yung una po is Accessible Assistance Alliance, Hapag Kapwa, and Bridge the Golden Gap. So, yung Accessible Assistance Alliance po, when the pandemic struck, alam naman po natin, we all shifted into a digital way of life. Yes. Maging ako man po, talagang as a working student, remote working, remote work, online classes, and everything. Pero kung hirap po tayo, when we think about it, there are people that are more susceptible to vulnerabilities and hardships po during this time. And na-identify po namin sa Project Smile na kasama po ang children with disabilities or children with special needs dito. At hirap na hirap po sila sa adjustment with that. Bale, yung therapy centers po, mga sarado po lahat. Physical interventions were also hindered. So with digitization, napag-isipan po ng Project Smile na to give them access to their treatment online with our partner, Therawi. Oh, I see. Ali, I hope if you don't mind, you are also belong to the, what we call the part of the Project Smile na mga may mga sabi nagbibigay ng mga programs for the should I say mga special with special how do you call that, special disability? Am I right? Am I right, Ali? Right. Yes, Oo. And you are now college na ba, senior high? Fourth year college po. Taking up? Communications po. Where? Anong school natin, Ali? In the University of Santo Tomas po. Oh, UST. Where is Project Smile located and how many members do you have in your youth organization? At the moment po kasi Project Smile really operates remotely. Wala po kaming headquarters. However, we do have communication platforms wherein dun po talaga nangyayari lahat ng trabaho and everything. Okay. And go ahead. So yun pala yun, Ali. At ano ang pakiramdam mo? Ayan, at meron kayo ditong youth org na Project Smile. Ano ang pinakasabi nga biggest achievement ng grupo nyo? Ikaw sa sarili mo, Ali, na naging bahagi mo sa youth org nyo na ito? Sa totoo lang po, marami din pong opportunities na nabigay sa akin yung Project Smile and within my 3 years stay. Talagang marami po silang na-achieve na milestones. Since I think 2022, we have won a Tayo Award, which is top
at 10 accomplished youth organizations. So for the entire Philippines po yun. And I'm very proud of Project Smile. And we also became a member of stakeholders sa social chamber po sa NEDA na under the United Nations Sustainable Development Goals. So yun po, very proud po kami doon. Ang lawak na ha, as you were telling us, ang lawak na ang laganap na yung youth org ninyong Project Smile, Ali, with those achievements and awards. Congratulations naman, Ali. Now, we're talking about sa kwentong bayani. Palagi namin itong pinag-uusapan ni Partner Jojo. By the way, may importante lang inaasikaso si Partner Jojo Armenta, kaya ako lang muna ang kausap mo, ha, Ali? Ayan, pinag-uusapan natin dito sa kwentong bayani. Ito yung mahalaga sa inyong organization, okay, sa youth org ninyo, sa Project Smile, pinag-uusapan natin dito ang volunteerism, okay, and personal social responsibility. Paano nakakapag-contribute at nakapagbibigay ang inyong grupo, ang inyong youth org ng Project Smile? Pag pinag-uusapan natin yung volunteerism and personal social responsibility. So sa Project Smile po kasi, aside from the fact that we are very open and we're always on the lookout for young people who want to help and volunteer sa mga campaigns po that we have. Singit lang din po na may opening po kami na application for membership very soon. Basically, we train them. We have various departments po, all working to serve their various campaigns. So kumbaga po, we train them to look and work for the vision. We nurture po these young people's passion to turn it into action. So, kasi naniniwala po kami na passion, when paired with education, it makes the vision really bloom. So, yun po. That's true. Yun ang pinakamaganda namang pinaka-ahadikain at objective natin, of course, when it comes to volunteerism, sabi nga, and social responsibility, yun naman dapat ang meron tayo, no? Lalo na sa Project Smile. Now, Ali, kayo sa grupo ninyo, sa youth org ninyo, may mga masasabi ba during the pandemic? 5 years na. And may mga challenges ba meron sa inyong grupo? Aside from, siyempre, nung nagpandemya tayo, even up to now na napagtatagumpayan naman ninyo itong mga kinakaharap na, siyempre, lahat naman ng mga youth org, di ba? Lahat naman ng organization may mga challenges. And paano nyo ito nalalagpasan, Ali? Sa totoo lang po, believe din po talaga ako sa dedication po lang lahat ng members to really work kasi nabanggit po natin na wala din naman po talaga kaming headquarters and talagang online lang po lahat. So it was a challenge to provide what our stakeholders needed, especially let's say itong Hapag Kapwa na another campaign po namin. It was particularly a hard time for agri-fishery sectors, and so agri-fishery talagang manual talagang kailangan mayroong tao doon. So in support of Karamuan fisher folks in Karamuan Camarines Sur, we partnered with an organization to come over that kind of challenge sa distance and sa remoteness po ng aming organization. Hapag kainan, right? Tama? Hapag Kapwa. This is part of your Project Smile, Ali? Yes po. At kasama po siya dun sa 3 pong nabanggit ko na ongoing campaigns po namin. Okay. Pakiulit nga ulit, yung una ay? Accessible Assistance Alliance po. Ito po yung para dun sa children with special needs. Okay. Hapag Kapwa po, which is yung efforts po namin para sa agri-fishery sector. Sa Kamsur. Yes po, in Camarines Sur. And yung pinakabago po, just this year, we launched another campaign. So it's for helping and aiding yung mga elderly staying in nursing homes. So ito po yung Bridge the Golden Gap. Oh, Bridge the Golden Gap. Alam mo, yan ang pinaka-ano ko. If I were given a chance, alam mo, Ali, makwento ko lang sa'yo. Speaking of volunteerism, how I love to serve voluntarily this, mga lolo at lola. Promise. Yun ang mga gusto ko talaga. Although gusto ko rin naman yung mga bahay ampunan. Pero ewan ko, mas yung heart ko, ewan ko, mas hinahanap, mas gusto ko yun pag mga lolo at lola. Iba yung pakiramdam ko na sa mga lolo at lola na sabi nga, padapit hapon na yung kanilang buhay. And you just want them to be happy and fulfilled, no, sa buhay nila.
Tell us something more about ito, sa programa ninyo na to sa ating mga lolo at lola, sa ating mga senior citizen na ito. How did you come up into this part of the project no ng inyong youth org na itong Project Smile? Paano niyo naisip ito na maging bahagi ng inyong programa, Ali? So, ito po kasing Bridge the Golden Gap, as I said po, it was just launched this year after my 3 years stay. Pagkapasok ko po kasi sa Project Smile, dalawa po yung campaign namin. Talagang ongoing na po yung Accessible Assistance Alliance tsaka yung Kapag-Kapwa. Oo. So ngayon po, in the latter part po last year, talagang pinagpaplanuhan na po nila kung paano pa ba tayo makakapag-venture out para makatulong sa mga iba pang vulnerable sectors ng society natin. So, they had a meeting with all of the members, asked all of them, what do you want to achieve pa and who do you want to serve even further? So, pang culmination po nun is gusto daw nila na for the elderly naman. So, ngayon po, etong Bridge the Golden Gap, it was created to assist in providing care for them by supplying their homes with materials for their immediate need po. Okay. So saan yung pinaka-launching ninyo? Saan kayo nag-launch ng una ninyong Bridge the Gap project ninyo under the youth org ninyo ng Project Smile? Saan yung pinaka naging model ninyo or unang-unang programa dyan o proyekto, Ali? So far po, especially this year, we have launched 2 events or at least have 2 partners po talaga for this campaign. Yung una po is yung Techie Seniors. They're another partner po, and they're supporting senior citizens po that want to learn about technology, which is very amazing po talaga kasi nakikita natin na yung mga oldies natin medyo hirap po sa paggamit, especially halimbawa yung mga teachers na medyo may edad na. Talagang hirap silang mag-manage ng classes nila dahil hindi sila familiar sa online setup. So mga ganun po. And sunod naman po, just I guess a month ago, we launched an event po sa isang nursing home and gave them a bunch of exercises and gave them, just really entertain them kasi syempre it can be lonely in nursing homes and all of that. Galing, no? Parang lahat sinakop nyo na, no, Ali, no? Yung pagiging, sabi nga, matulungin ninyong na Project Smile ninyo. But we want to know more of you and your organization, your Project Smile, and under that, yung mga sinabi mo nga, ito, Bridge the Gap ng mga programa ninyo. When we come back, pag-uusapan naman natin, Ali, of course, sa mga kabataan natin now, yung digitalization, pag-uusapan natin yan, paano nakaka-contribute yung grupo ninyo, at syempre, marami pang mga programa ninyo, pag-uusapan pa rin natin sa ating programa. Diyan ka lang, Ali. Magbibigay lang tayo ng ilang paalaala. Wag po kayong halis mga kasama. Babalik po agad ang programang Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Oras natin, 10:30. Sa mga kabubukas pa lamang ho ng kanilang mga radio transistor, kayo po'y nakikinig sa RMN, DZXL 558 Manila, at sa programang Kwentong Bayani. Live din po kami napapanood. Paki-like and share po ang aming programa ngayon sa lahat ng aming pong social media accounts, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa TikTok. Paki-follow na rin po kami. Type nyo lang po ang DZXL News. Paki-like po ang aming programa, Kwentong Bayani. Hatid po sa inyo ng RMN at ng BCYF. Minus my partner muna ngayon, Jojo Armenta. May importante lamang hong inaasikaso. Hi partner, ingat-ingat. Kasama ninyo Ranjo Manjeni. Eto na, kasama po natin ang marketing director pa rin ng Project Smile. Walang iba kundi si Ali Shay Camacho, or just call her Ali. Ali, balik tayo. Hello po. Ayan. So, eto na nga, Ali. Sabi mo nga, ang Project Smile ay nabuo, no? 5 years ago during the pandemic, nandyan kayo. Now, sabi mo, we are into, digitalization, ano? Eto yung magandang tanong ko sa'yo. Palagi namin itong tinatanong ni partner Jojo sa Kwentong Bayani. Sa palagay mo, in your young generation right now, Ali,
Okay? Paano nakakatulong ang inyong grupo or how do you think no sa generation na ito with the rise of digitalization, halos lahat na ng mga kabataan may hawak na cellphone pagising pa lang sa umaga hanggang pagtulog or computer, social media, Ali, paano natin maipopromote itong social media o paano tayo makaka-contribute into what we call volunteerism, Ali? Napaka-relatable naman po nung umaga pa lang yun nahahawak. Totoo yun, di ba? Hanggang matulog, Ali. Oo. Totoo po. Pero yun po, honestly, I have such high regard for young people kasi I heard this story from my partner. Go ahead. About children that he was teaching. So, elementary students pa lang itong mga to, and they were able to identify na yung mga schoolmates nila nahihirapan magbasa kaya hindi naiintindihan yung lectures nila, kulang sa spaces sa school nila, tas ang pinaka nagpagulat sa akin is may discrimination daw at bullying sa paligid nila. So I believe na young people are amazing, especially kung mabigyan natin sila ng platforms and to enact their ideas, lalo na ngayon talagang forte nila ang technology. If they can identify problems like this at that kind of age, talagang they can for sure be able to innovate on their own way. Kasi alam na nila yung kailangan nila eh. And example, I've seen so many efforts from young people online. Yung Accessible Assistance Alliance ng Project Smile mismo. Doon ako na-convince na mag-sign up kasi nabigyan ako ng hope para magpatuloy sa efforts with my advocacies. And young people have created online bazaars, online concerts to raise funds for their various advocacies. And I personally commissioned artworks for a cause as well nung binabagyo po ang Pilipinas. There have been and there can be more movements like this for young people basta mabigyan natin sila ng chance to do so. And that's digitalization, di ba? Diba din tayo magkapag-contribute dito, lalo na ngayon, Ali, ang dami-dami nang nagaganap, ang dami-dami nang pwedeng mangyari because of digitalization. And now, aside from the under the Project Smile na program nyo kanina, may mga plano ka pa ba this year, before end of this year 2023, yung grupo rin yun na Project Smile na mas gusto nyo pang ma-attain o maabot at sabi nga, bago magtapos ang taong 2023 ay matapos nyo ito. Meron pa ba, Ali? Sa totoo lang po, marami din po talagang in-store ang Project Smile. Meron din po kasi kaming mga tinatawag na quarters and quarterly. Talagang iba-iba po yung set of projects na gusto naming i-push forward. So, sa 5 years ng Project Smile, most of the operations po was online, and although nagkaroon kami ng on-site events nung past, natigil siya ngayon basically dahil sa pandemic. So, this year, dahil 5th anniversary ng Project Smile, we have actually started venturing to more on-site events. So, nagpunta kami, nabanggit ko din po ito kanina for Bridge the Golden Gap, na nagpunta kami ng Rizal to conduct an event for a home for the elderly. And we had an event in Robinson's Galleria to give a livelihood workshop for children with special needs along with their families. And we went to Caramoan mismo for a community engagement event. Hindi na lang to basta yung kasama yung partners din namin. So, we're planning to put more work on those types of events for our stakeholders, and we're also looking to strengthen our partnerships with institutions such as NEDA, since nabanggit ko po na member po nila kami ng Chamber of Stakeholders. So, a lot more in that field po. So this is part of all, sabi nga, itong mga nabanggit mo, part of the project pa rin, an upcoming project no, ng Project Smile. Ali, could you give us kwentong bayani mo na masasabi mo na ito yung hindi mo malilimutan as part of the Project Smile? Ano yung kwentong bayani mo na yan, Ali? Within my stay po talaga, hindi ko po malilimutan na moment siguro na na-realize ko na, wow, we got somewhere. It's so honoring and humbling talaga. Nung ina-awardan na po kami for the Tayo Awards,
Bali, na-realize ko po na parang yung mga efforts po namin with all of our campaigns has touched lives, and talagang baga may nabago din po kami kahit kahit maliit man yan, kahit malaki man yan. Talagang may impact pa rin po, and I was so proud that I cried so hard when I was in the awarding ceremony, kasi it was a culmination of so many young people na wanting to push their advocacies and push the Filipino people forward. So it was a very touching moment po. At yun ang kwentong bayani mo, Ali. 'Di ba? Ang lahat yun sa maliit man o maliit na malaki man na bagay, nakita mo na may nag-appreciate, no? May achievement yung Project Smile. And this is part of all, sabi nga, ay what we call volunteerism pa rin. Hindi ba? And social responsibility, Ali. Tama ba ako dyan? Yes po. And napakaganda naman. Nabanggit mo kanina na open ang inyong org, no? Still pa rin. Where they can reach you? At saka, yun nga, sabi mo open kayo for membership. Paano to? Sa mga gustong mag-member at nakikinig at nanonood ngayon, live tayo. At pakishare ito sa inyong Facebook page ng ating programang Kwentong Bayani. Ali, paano makakasali dyan at maging bahagi ng inyong Project Smile? For Project Smile po, ayun, nabanggit ko po na we have an opening soon. Pwede nyo po kaming mahanap sa Facebook and Instagram at Project Smile Philippines. Twitter po namin is Project Smile _PH, and TikTok po namin is Project Smile PH. So to join, just look out for updates in those social media platforms, and if you really want to inquire, pumunta na lang po kayo sa aming website na www.projectsmileph.com. Pag ang isang kabataan, kahit hindi kabataan, pwede rin naman, di ba, Ali, maging bahagi ng Project Smile, tama? Yes po, everybody can be a member of Project Smile to make people smile as well. That's true, to make people smile. Ano ang, kung ako ay mag-member dito o sasali dito as part of my voluntarily or volunteerism and social responsibility, anong maibibigay mo sa akin halimbawa sa mga nakikinig at nanonood na magiging kwentong bayani ko din at magiging achievement ko, dadaling ko sa buhay ko na maganda at maibibigay po ng inyong Project Smile pag ako'y naging bahagi dito? Ali. So, personally lang din po, ang naging impactful sa akin ng Project Smile through my stay is na-empower po talaga akong to pursue more and to do more. And I've, kumbaga, have had the aspiration to do something on my own, then to create my own foundation, possibly to basta basically parang nag-aalab pa yung passion ko for various advocacies, especially sa Pilipinas. Marami tayong kinakailangan at marami tayong mga taong nangangailangan ng suporta para mula sa mga kapwa natin Pilipino. So, feeling ko po kapag naging member po kayo ng Project Smile ay talagang mapapago kayo, ma-empower kayo na to strive for more and do more for the Filipino people. Yun po talaga yung part sa akin. Oo. At saka iba din kasi naman din, Ali, yung meron kang ganyang mga volunteerism and social responsibility na nagiging bahagi ng buhay mo araw-araw. That hindi ka lang magiging, sabi nga, hindi ka lang tanggap ng blessings, but you want also to be part of how you could share your blessings to other, di ba? And yung ginagawa ninyo, Ali, that's a good and great blessing para sa iba. Now, sa nakikita mo, Ali, 2 to 3 years from now, 5 years from now, paano mo nakikita ang inyong Project Smile sa mga programa at ganoon din naman sa pagbibigay ng volunteerism, work, and social responsibility? Anong nakikita mo mga 3 o 5 taon, nasaan na ngayon o saan patungo ang Project Smile? So, base lang po dun sa mga nabanggit ko po kanina na talagang gusto pa naming i-pursue. Hopefully, may headquarters na ang Project Smile by then. And talagang very centralized, and magkakaroon po ng various branches na that can help extend and make
our service of the Filipino peoples more efficient, more elaborated, and developed campaigns, whether ma-retain mo yung campaigns namin ngayon or magbago ng campaigns. Just kung ano maikabubuti ng Filipino people, ma-adjust namin yung sarili namin and yung campaigns namin for them. That's really all that we want para sa aming stakeholders. That's true. Makatulong pa rin, di ba? Alam mo, Ali, sa Kwentong Bayani na programa dito ng RMN ng BCYF, kami ni partner Jojo as well as with the Sir Rod, ay nakita namin palagi mga kabataan more on sa mga environment na. Makwento ko lang sa'yo ha. More on yung mga, advocacy nila is more on the environment. Yan, like, yung kasama mo rin, yung bahagi din kanina ng programa nyo sa mga magsasaka, di ba? Sa CAMSUR. Yan, mga ganyan din. Pero ito, yung Project Smile, kakaiba yung inyong advocacy na ginagawa ninyo sa grupo ninyo. Like you have this 3 projects nga kanina, maganda nga yun sa mga magsasaka, okay? At ito yung latest sa mga bridge the gap, no, sa mga senior citizen, mga lolo't lola natin. Are you planning ba itong mga programa nyo mapalagana pa rin natin Luzon, Visayas at Mindanao? Actually, according then to our founder, Ms. Sam Tamayo, talagang that has always been the vision to reach as many Filipinos as possible po to try to maybe change or improve their lives with our projects po. And pati yung sa members din po talaga namin, meron po kaming members all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, name them. Merong members sa Project Smile from those areas. So, sana po na mapalagana pa even further. Correct. Yun ang maganda, no? Kasi marami kayong na natutulungan lalo dyan sa mga programa nyo. Pero ito, pagpapatuloy pa rin ninyo itong mga Bridge the Gap ninyo, yung sa mga magsasaka ninyo at yung mga upcoming projects pa rin ninyo for volunteerism and social responsibility ng Project Smile. Meron pa ba kayong kababang nakikita, Ali, na mas dapat pang tulungan, sabi nga, sa ating kapaligiran ngayon, sa ating lipunan ng inyong grupo? Meron ka pa bang mas gustong target aside from mga lolo at lola, mga magsasaka? Given po na nag-collaborate po kami, we asked each of our members kung ano bang next nating advocacy, sino pa bang kailangan nating matulungan and everything. We had various answers, pero personally po, for me, I have had a lot of advocacies po, of course, the women of the world and the LGBTQIA+ community. Pero locally po, nag-gravitate po ako mostly to education, mostly the literacy of Filipinos sa kultura nila, lalong-lalo na sa lingwahe nila. Kumbaga, matututunan natin na kung ano ba talaga yung ganda at kahalagahan ng pagkakakilala sa sariling atin. And recently, sa wika natin, hindi naiintindihan ng kabataan or nahihirapan silang intindihin yung mga lectures nila dahil hindi nila naiintindihan yung lengguwahe. Pero mostly for education din po talaga, I'm leaning for that. And you know what, Ali, I love that. Sabi mo nga, the culture. Kasi alam mo, hindi naman lahat pero pansin lang natin because of our new generation and we're part of the, sabi nga, digitalization as we're talking about kanina. Kumbaga yung mga kabataan ngayon, hindi mo masasabing, katulad ng mga sa panahon namin na talagang engage and focus and talagang nandyan na sa mga tabi-tabi yung mga kultura ng ating bansa na appreciate at na ipapalaganap sa kanila, na i-educate sila. Sa ngayon kasi medyo because of the influence of social media, medyo sabi nga kailangan ilapit mo sa kanila. If you were given a chance, Ali, ano yung gusto mong ilapit sa mga kabataan natin? Because you're young people and this Project Smile youth organization, ano yung gusto mong ilapit na kultura o sabi nga mas magandang mas ilapit pa sa mga kabataan pagdating sa ating history, culture, and our, of course, siguro, government na rin, should I say, Ali? Honestly po, madami din po talaga kayo na bring up na good points para mailapit sa iba pa nating kabataan, especially those na younger than us in their developing years talaga. It's important for them to get the
substantial information and knowledge para they can parang they can be equipped with knowledge na talagang accurate and that can help not only themselves but other Filipinos as well. So with that po, aside from na-mention po natin na wika, maganda din po yung history and culture since ang mga Filipinos po talaga very social beings po talaga, and yung kultura po natin ever since then has been really orally passed, and talaga napapatuloy pa rin po ito, pero more so yung preservation po ng mga cultural na relics po na ito. Sana po ma-impart po natin sa kabataan na for them to not only preserve but also still use it, still have it active in our society. So yun po. Kasi nagbabago yung panahon natin, Ali, di ba mga kasama sa nanonood po sa Kwentong Bayani, ay mga kabataan natin dyan, mga magulang natin. Like for example, Ali, yung pagmamano. Di ba? Kasi ngayon yung mga kabataan, ikaw ba nagmamano ka pa sa nanay at tatay mo? Ay, opo. May mano po, may kiss, may hug, everything. Ayun, everything. Sana all. O, di ba? Sobrang love na yon. Yung pagmamano lang, simple as that. Because of our new generation, parang ang mga kabataan ngayon, ano na lang kiss ba? Tama ba ako, Ali? Kiss na lang. Hello, ma. Karamihan, no? O kaya hugs. Pero yung pagmamano, parang hindi na masyadong, I don't know, no? Yun lang, my personal, opinion, hindi na masyadong napapractice, right? Kasi nga nagbabago yung panahon natin. But I think as you were telling us nga na, dapat pa rin, huwag pa rin mawala yon, di ba? At saka yung sabi nga yung mga po at opo, di ba? Di ba, Ali? Oo. Yan, pag may bata malit, anong dapat sagot? Sabi ng nanay sa anak, po, 'di ba sabi ko sa iyo po? O wala kang po, wala kang opo, 'di ba? Kasi nga dapat pa rin mapanatili at mas palalo pa nating maipaalala sa ating mga kabataan. Now, Ali, what's next for Project Smile na aabangan namin for this year pa rin? Although sinabi mo na kanina yung iba, pero pakiulit sa amin at aabangan pa rin namin, lalo dito sa Kwentong Bayani, kapag kami ay nag-follow at maging miyembro ng Project Smile. Ano ang mga aabangan pa rin programa sa inyo? Bali po sa Project Smile, gusto pa po talaga naming mag-branch out into more on-site events that can help impact the lives of our fellow Filipinos, kasi we know naman talaga na for online activities, medyo may slight boundary tayo dyan. So in order for us to be able to develop yung magiging efforts natin and yung magiging knowledge ng mga tao na magiging part ng event po namin, marami pa pong ibang in-store na events, both online and on-site. And sana po ay maging parte po kayo ng magiging events po namin in the future, and antabay lang din po kayo sa social media platforms namin whenever those come up, because mag-a-announce din po kami very very soon for a lot of events. Kahit just after this month, meron din po kaming upcoming events, although online, pero still meron pa rin po kaming mga efforts na will come your way. By the way, Ali, no, para sa karagdagang kaalaman, anong pinaka ginagampanan mo or duties and responsibilities of the marketing director of the Project Smile? Ano ginagawa mo dito, Ali? Yung departments po namin, they kind of coincide together po talaga to work on our various projects, our various campaigns. For marketing naman po, ang saklaw ko po kasi is more of yung campaigns and other campaign efforts po ng Project Smile. So, ngayon, syempre, may very important po na makapag-promote kami ng aming mga campaigns, dahil online lang yung means namin to be able to give help to the Filipino people. So with that po, yung strategy po ng aming campaigns and how they can reach as much audience as possible, and pag-produce po ng content para sa page, para naman po
maintindihan pa lalo ng ating audiences kung ano ba talaga ang layunin nitong mga campaigns namin. And kasi iba-iba din po, meron din po kaming other content for Project Smile lang mismo. So ayun po, mostly on that po. Oo. And we're looking forward, Ali, na sabi mo nga magkaroon na talaga ng office mismo, no, physical, 'di ba? Yung inyong Project Smile. If ever, saan mo ba gusto 'yon? Yung pinaka main office ninyo, Ali? I wouldn't have yung actual na place ko po yet. Pero kung halimbawang given a chance, matanong po ako, possibly yung place na kumbaga marireach ng rural and urban audiences po namin. So mga siguro suburban areas po like Cavite or Laguna. Pwede din naman po parang medyo more urbanized approach na nasa cities po kami. That can also be an option. Pero mostly po, we can also we also want as a team na mag-branch out into different parts of the Philippines na meron po kaming headquarters in a lot of, para naka-station siya in different places in the Philippines po. Yun ang maganda, no? Para mas lalo pa tayong maraming ma-reach out or mapalaganap sa mga kabataan o kahit hindi kabataan na maging bahagi ng Project Smile. And with that, parting words, Ali, and the message sa ating mga nakikinig at nanonood sa programa nating Kwentong Bayani para maging, sabi nga, bahagi ng araw na ito ang magiging mensahe mo. Go ahead, Ali. Ang imparting message ko lang naman po para sa lahat ng na nanood po sa atin ngayon, and possibly kung isa ka din sa mga young people na kasama sa ng mga nanonood, if you're thinking about something na you want to do, especially when it's from the goodness of your heart to be able to help your fellow Filipinos, go for it. There are a lot of ways that you can do so. And hindi mo kailangan isipin na kahit nag-iisa ka ay ano bang magagawa ko. You can always gravitate towards other people that have the same vision as you. And ganun po yung nangyari sa akin sa Project Smile. And na-nurture po yung mga advocacies ko rin and yung kagustuhan ko rin na makatulong sa ibang tao, and I hope that you do the same. You take the leap, you take the step to be able to do so kasi maraming tao na gustong tumulong, and together you can all make an impact. And together you can make all an impact. That's the word for the day from Ali Shea Camacho, the marketing director of Project Smile. Ali, thank you so much. Isang ngiti naman dyan. Iyon, talagang siya, Project Smile. Thank you, Ali, and regards to all your officers and to your pinaka-chairman yun. Ano pangalan nila natin? Chairman? Yung founder po namin, si Miss Sam Tamayo po. Hi, Miss Sam. Thank you. And Ali, hope to see you soon. And of course, the Project Smile, and happy anniversary. Sa ngalan ng Kwentong Bayani, maraming salamat. Magandang umaga, Ali. Thank you. Thank you din po. Thank you. Yan po si Ali Shea Camacho, ang marketing director po ng Project Smile. Bisitahin niyo po ang kanilang official Facebook page. Ayan, makikita niyo doon yung mga activities po nila at mga plans pa in the near future, like itong bago magtapos ang 2023. Mga kasama, paki-follow din po ang aming programang Kwentong Bayani sa RMND sa XL 558 Manila, sa aming pong mga social media accounts po, TikTok, Instagram, Twitter, TikTok, ayan, DZXL 558. Paki-like and share po. Maraming salamat at muli po hanggang sa susunod na Sabado. At yun din pong BCYF, the official Facebook page, paki-follow at like nyo rin po yan, ha? Maraming salamat sa ating magkasama sa digital. Ayan, at naging bahagi na ating programa ngayon. At muli po sa ngalan ng aking partner, Jojo Armenta, ako po si Radyoman Jenny Pahilanga. Hanggang sa susunod na Sabado po, alas 10 hanggang alas 11 tayo dito pa rin sa programang Kwentong Bayani.